Well, ikaw ba ay naghahanap ng Arduino board na pwedeng ma-import dito sa DeepTrace? So, napakarami yan. At hindi lang yon, gusto mo rin bang lagyan ito ng 3D model? Well, kung yan ang hinahanap mo, ang video to ay para sa'yo. So, first thing first, punta tayo sa Google and then hanapin natin yung DeepTrace Arduino footprint. Then, punta tayo sa GitHub. Then, enter natin. Then, pagdating sa code, select natin yung download zip files. Then, once na na-download natin yung zip files, open lang natin yung folder. Then, right-click. Extract natin yung files sa kung saang directory natin gustong ilagay. So, in this case, lalagay ko na lang siya sa directory ng DeepTrace na located sa aking documents. So, lalagay ko siya sa DeepTrace and then lalagay ko siya sa aking libraries. Then, click natin yung OK. So, ibig sabihin yun, andun na siya sa directory ng DeepTrace sa ating library. Ngayon naman is bubuksan natin yung pattern editor. Yan. Then, punta tayo sa library setup. And then, add. Then, sa new library group, rename natin to. Pangalan natin siyang Arduino. So, Arduino. Then, click natin yung add library. And then, ito na yung din-download natin na Arduino board. So, click natin yung open. So, kung hindi nyo siya mahanap, ilocate nyo lang siya kung saang directory nyo siya nilagay. So, sa akin kasi, automatic siyang na-detect. And then, ito yung lumabas. Then, click natin yung open. And then, click natin yung OK. So, ngayon, bumalik tayo dito sa other libraries, Arduino. Click natin to and ayun, makikita natin yung mga Arduino board. Ngayon, pagdating dito sa ating Arduino board, meron tayong problema. So, meron na nga tayo ng board, kaya nga lang, wala siya ng available na model. So, ang gagawin natin ngayon is mag-i-import tayo ng 3D model dito ng Arduino. At para gawin yon, syempre, exit muna tayo dito, minimize lang natin, and pumunta ulit tayo sa ating internet browser, and pumunta tayo sa 3D Content Central. And then, search natin yung 3D model na hahanapin natin. So, in this case, kailangan natin ng Arduino Nano. Then, search lang natin siya. And then, ayun, meron tayo dito mga model na mahanap. Anyway, libre lang naman to. Basta ang gagawin nyo lang is mag-sign up lang kayo sa 3D Content Central. And then, search nyo yung model na hinahanap nyo. Then, after that, select nyo lang yung desired model na gusto nyo. So, in this case, ito na lang yung gagamitin natin. Click nyo lang yan. And then, ito na yung bubungad sa inyo. So, pagdating sa format, select nyo lang to. And hanapin natin yung step. Ito, step. And then, yung version niya is AP214. So, yan yung laging version na pipiliin natin. Anyway, ito pala yung preview ng ating 3D model. Ayan. So, di naman siya kagandahan, pero pwede na. Then, click natin yung download. So, antayin natin to. And then, ayan, download natin. Then, after nating ma-download, open natin yung folder. And then, i-extract natin yung ating na-download doon sa directory ng DeepTrace. So, right-click natin, and then extract file. Then, punta tayo sa local disk C kung saan nakalocate yung program files ng ating DeepTrace. Ayan. Program files, and under ng program files, DeepTrace. Then, under ng DeepTrace, punta tayo sa 3D model. So, wala pa tayo dito ng folder ng Arduino. So, ang gagawin natin is new folder. Papangalan natin siyang Arduino. So, anytime na magda-download tayo ng 3D model ng Arduino, dito na natin siya ilalagay. So, click natin yung okay. So, ayun. Na-extract na siya doon sa folder na yun. At ang gagawin natin is babalik tayo dito sa pattern editor. Then, punta ulit tayo sa 3D model. So, click natin to. And then, pumunta lamang tayo sa ito. Automatic na siyang na-detect once na naka-open itong ating pattern editor. So, kung hindi nyo siya ma-detect, pwede nyo naman siyang i-import. I-locate nyo lang yung directory ng folder kung saan nyo in-extract
yung 3D model. So, ito na yon. Ayan. And then, click natin yung open. So, antay natin siyang mag-import. Ayan. So, na-import na siya. Ito na yung ating 3D model. And kung nakikita nyo, hindi siya tumugma doon sa ating footprint. So, ang gagawin natin is napaka-basic lang. Is i-rotate na lang natin to. So, pwede natin i-control itong rotation niya by using itong X and Y axis. X, Y, and Z axis. So, pwede natin siyang i-rotate. So, halimbawa, gawin natin itong 90 degrees. Ayan. So, nag-rotate siya. So, in this case, okay naman siya. Yung kanyang pagkakalagay, match naman siya. So, kung gusto niyo siyang iangat-angat ng konti or i-offset, pwede niyo siyang taasan. So, halimbawa, taasan natin siyang 0.1. Ayan. Nasa sa inyo yan kung gusto niyo siyang taasan or at least okay na yan. And then, click niyo yung okay. So, after that, huwag niyong kakalimutang i-save. Pindutin niyo lang tong save library. Then, yes. Ayan. So, once na na-save na siya, okay na siya. And then, pwede na tayo mag-exit dito sa pattern editor. And then, ang gagawin natin ngayon is, bubuksan naman natin ngayon yung PCB layout ng DeepTrace. So, eto. Buksan natin siya. And then, titingnan natin kung mabasa ba ng PCB layout yung ating in-import. So, ayun. Ito yung ating Arduino. Then, doon tayo sa Nano. Yan yung ating Nano. So, 3D model. Preview natin. And, ayun na. Ando na or na-import na yung ating 3D model. So, ganun lang po kadali kung paano mag-import ng 3D model ng Arduino dito sa DeepTrace. So, sana po ay meron kayong natutunan sa ating napakasimpleng video. Pwede po kayo mag-iwan ng comment or suggestion dyan sa ating comment section below. Huwag nyo rin pong kakalimutang i-hit ang like and subscribe. Pahit na rin po ako ng notification bell nang sa ganon ay maging updated po kayo sa ating mga future upload. Muli, ako po si Andrew Electronics na nagsasabing, stay humble and be creative. Maraming salamat.